and welcome to my pageant channel, which is Robato. I am now with some of my friends and we're gonna talk about Miss Universe Philippines. This time around, we are gonna give our best bets for Miss Universe Philippines Finals Night. At syempre, kanya-kanya kami. And in general, napanood na namin ang although late, alam ko maraming nainis because sobrang tagal talaga. Imagine, before, sa mga nakalipas na taon, sa mga nakalipas na Miss Universe Philippines editions, 3 days pa lang, ay pwede na kami magkukuda naming final fearless forecast because maagang inilalabas ang video ng preliminary competition, but this time around, kagabi lang. Kailan mo dyan napanood to? Kagabi rin, diba? So sobrang late na. Kagabi ba siya? Oo, magka-cramp ako ngayon kasi I have to give a separate video explaining my thoughts, giving you my choices, my top 15 hot list, and so on and so forth. So hindi ko alam kung garag na tayo. But, more about that next time. Diretso na tayo ngayon sa mga choices ng aking mga kaibigan. They have listed down their top 16. Top 10. Chavet has top 10. Ako top 16. Top 16 and top 16 ang dalawa. Okay, kulang ka ng points. Alright, so I would like to introduce them to you one by one. Our regular panelist, si Chavet Zulueta, who is a top-notch theater artist and theater director. He's also a pageant coach and organizer of different pageants, cultural activities, and so on and so forth. Yan, Chavet. We have Akira Kurosawa. O, di ba kapangalan ng director na kilala sa Japan? Akira is an A-lister when it comes to makeup and hairstyle. O, di ba? Bonggang-bonggang intro. Ayun. Pasok yan. Ayan, pasok sa banga. And of course, a pageant fan, Akira. And ayan po mga kaibigan, bigla na lang natin hinaltak ang ating ka-teammate pagdating sa Robatology sa ating mga vlogs. Si Inay Banak, popularly known as Inay Banak, he has his own vlogs. He's also a pageant fan, and before he migrated to Batangas, he was also how do you call this? A pageant coach. Inay Banak or Richard Mendoza. Okay, wag na nating patagalin. It was a very boring moment when we talk about the gown because parang bumalik tayo sa era ng 90s, yung panahon halos 30 minutes bago makaikot ang ating mga kandidata. But anyway, siguro taktika na lang yan para mas, in a way, maganda because nakikita natin yung mga textile, mga garment, yung mga sequence, mga ganun, up close ng a little bit. Matagal kasi exposure. Diba? So mamaya natin titinan ang kanilang mga thoughts about that, kung nagustuhan ba nila or hindi. Alright, Chavet, let us talk about Atisa Manalo. What's your thought about Atisa? Malinis ang kanyang galawan. Okay. Atisa, Simple statements lang. Sexy. Wow, nahirapan siya. Nahirapan pa. Mamaya ko sasabihin ko back. I will tell you later why nahirapan siya ng konti. And you? Yung favorite. Favorite siya ng lahat. Yes. Richard is very open about his being a fangirling kay Alexi May Brooks. Kayong dalawa, kayo ba identify sa isa? Or may favorite kayo? Or neutral? Neutral na. Wala akong favorite. Pero may gusto akong manalo. Okay. So yun. Now let's talk about Alexi May Brooks. Unahin na kita because you are such a big fan of Alexi. Anong sunod sa liit? Unang-una pa lang talaga gusto-gusto ko si Alexi Brooks. Why? Kasi may similarity kami nung... Oo. Sa looks? Ano? Sa mga gawain. Hindi lang dun sa pagsali sa athletic. Athlete din siya before. Runner din, ano? Runner din ako at 100 and 200 meters dash. San Juan? Kabayo? Yun nga po, parang at the same time, nalaban din ako ng pageant. Ng pageants, yes. What do you say about Atisa? About Alexi? Alexi Brooks, nasa top 3 naman siya sa akin. Wow. So, so, nakita ko ngayon kay Alexi. Parang biglang babagsak ko. And what can you say about Alexi? Alexi overhyped. Okay. Alright. Alexi and Atisa,
talagang magpapambunggo yan because it's not just basically because pareho sila magaling, kundi talaga sila yung pinagmamatch ng taong bayan. So magkakaalaman kung sila pa rin talaga yung magkakalaban hanggang sa huli, o yung tinatawag natin last two standing. May mga ilang bagay na hindi ko nagustuhan kay Atisa, may mga ilang bagay na hindi ko nagustuhan kay Alexi, but I'm gonna talk about that sa ating separate vlog, which is my Fearless Forecast, my annual Fearless Forecast sa Miss Universe Philippines, at siyempre susunod agad dyan, months from now pala, ang Miss Universe natin. Now, about Christy McGarry, I know Christy McGarry is a big threat, because you know why? I think hindi na siya pwede rin sa ibang crowns, kundi eligible lang siya for the Miss Universe crown. Do you think inalaw siyang sumali doon na alam ng organizers na yun talaga lang kanyang pwedeng pasukan, or may mga hidden agenda ba or whatever? What can you say about that? Not basically about that, kundi about Christy McGarry. Tagig. Sabi kita ng tagig. Wow, yun lang talaga. Talagang dut. What can you say about Christy McGarry, Miss Tagig? Narinig ko si Tagig. Ito yung lumaban ng international. At alam naman natin Intercontinental. At talaga naman masasabi natin na may posibilidad siyang manalo kasi may titulo siya. Magaling siya magsalita. Sa aside dyan, may height. Bigla siyang bumulaga. Taas, 5'11". How about you? She's internationally crowned ready for this. Tama, kagaya ni Miss Manalo, Miss Atisa Manalo. Now, siguro pwede nating bigyan na sila ng pasilip sa inyong mga choices. Magbibigay ko ng top 16 si Miss Akira. Go, slowly, simula sa baba. Sa baba. Top 16 ko ay si Cebu City, Bulacan, 14 Tacloban, 13 Manila, 12 Pasig, 11 Pampanga, 10 Hawaii, 9 Cainta, 8 Zambales, 7 Palawan, 6 Northern California. Ito muna. Okay. And then mama yung top 5 natin. Yung mga nasa laylayan ng listahan. 10 to 6. In no particular order, Palawan, Iloilo, Bulacan, Pampanga, Cainta. Alright, how about you? Madami ito. Okay, ang top 16 ko pero 10 lang aking babasahin. Hanggang top 11. Okay. Hanggang top 6. Laguna, 16. Southern California, United Kingdom, Tacloban City, Manila, Hawaii, Cebu, Zambales, Pampanga, Baguio City, and Cavite. Okay, hanggang number 6 yan? Yes. Okay. And, yun na, nasabi niyo na, right? Now, I'm gonna give them 1 minute each para magbigay ng overall impression sa aming napanood na preliminary competition. Once again, I'm gonna give them 1 minute para magbigay ng kanilang total opinion or full opinion or insight about what we have seen kanina sa preliminary competition. Siyempre, unahin natin si Shabet. Go. Anything? May mga girls na biglang bumalaga. May mga girls, may mga overhype na parang nag-lackluster yung kailang performance nila. Tapos, ayun nga, yung total package, yung styling, at saka yung kanilang overall na ginagawa sa stage ay malaking epekto sa magiging top 16. Yung lumabas kanina na napanood natin na preliminary kanina. Yes. Okay, yun. Overall impression sa ating preliminary competition? Ako sa stage, siguro kaya ganun din ang mga lakad ng mga girls, sobrang bagal. Kasi siguro maliit ng stage nila. Kasi makikita mo yung sa steps pagkalabas nila, doon agad sa gitna. Pumunta. Kaya siguro ganun lakad ng mga maliit. Okay, yan lang. Okay. Sa nakikita ko naman anggulo, hindi lang naman pinag-iisipan natin yung mga galawan nila kasi marami silang mga activity na talagang pinuntahan nila. Kaya siguro sa pagkakataong yun ay maraming bagay na hindi nila, yun i-expect ng mga manonood, hindi nila nagawa na maganda. May Okay. exhibition lang, may maganda naman. Okay, 1 or 2 candidates na nag-iba. Na nag-iba yung expectation mo. Nag-iba yung kanilang performance ay yung na-expect. Pero, Ako si Alexi Brooke, naging Ayun, parang Miss Gay. Ano ang mga galaw?
Parang scripted na. Halatang scripted na yung galaw. Tapos si Bibi. Ito pala sa Alex. Sorry po. Umaangat yung kanyang foundation sa mukha. Umangat ba? Oo. Umiwalay. Umiwalay. Tapos mukha siya matanda. Ang biggest surprise naman sa'yo? Biggest surprise for Meron ba? me, wala. Si Palawan, always. Surprising ang kanyang aura. Sa iyo, dalawang early favorites at tipong medyo bumaba na konti sa ranking mo. Hindi mo masyadong appreciate. Meron. Si ano po, Kainta. Si Kainta and etong si ano, Palawan. Alright. Northern California po. Northern California. Oh yes. I'm gonna Nung una pala, bakit talaga stand out na sa akin yun? Nakita ko talaga yung Southern California. Napakaganda. Kaya lang, ang problem sa kanya is yung hindi consistent. Northern. Northern. Sorry po. Northern California ay yung sa way niya pag lalakad. Hindi consistent. Kanina sa Gao. O sa down. Parang ano siya. Hindi balance yung ano. Para may problema sa stage o something. Problema sa heels. Yeah, ganon. Yun ang po nakita ko. If you were one of the judges and you're gonna select, you don't care about Miss Universe Philippines, binigyan kayo ng obligasyon na piliin ang panlaban sa Miss Supranational. Who will you choose and why? Once again, if you were one of the judges, binigyan ka ng full authority to select one candidate. Sa palagay mo yung best bet ng Pilipinas for Miss Supranational. Who would that be and why? Kung walang why, okay lang ba? So who would that be? Let's start with you, darling. Baguio, nasa kanya yung ano yung ang tawag dun sa energy ng batang yung kasi nasa nandiyan yung charisma ng pagiging supra na kay Miss Baguio. Maaliw factor siya eh. Biden Pasarela, Quezon Province. Kasi ang hinahanap sa Supra ay maganda at magaling sa pasarela. So it's okay sa'yo kahit di siya na Miss Universe Philippines basta sa Supranational? Okay sa akin. Ang tara yung statement. Love pa niya si Atisa ha? Okay, how about you? Para sa akin, nakita sila ng advantage ng isang kandidato kapag matangkad. Yan. Kaya I go for it. But it's basically very open na I think she's not eligible anymore based sa kanyang age sa Supranational as other crowns. Correct me if I'm wrong, baka nagkamali lang ako pero yun ang alam ko sa Miss Universe. Parang National. 35. Ang hindi Globe ang 35. Wala ko idea siya pero... Sana lang 20. Parang Ay, hindi. Parang mas 27? Parang hindi. Parang nasa 30 ang Supra. Okay, let's move forward. Last two standing. Your fearless forecast for the last two standing. Sino sa palagay mo ang mukhang matitirang dalawa? Pero sa totoo lang, siyempre, ang aking pambato, ang mahal na Alexi mahal, Alexi and- Rose and Atis, of course. Okay, Akira. Akira Manalo. Quezon Province and Baguio City. Okay. Siyempre, nasabi ko na kanina yung si Atisa, isa sa Supra. Definitely, ang second sa ranking dapat, ang lagi second sa ranking dyan is for the Supra. Yes. Last two standing ko, the other one is Taguig. Oh, so it's Taguig, Quezon Province. Quezon Province. It's Iloilo, Quezon Province, and Baguio and Quezon Province. So kapag babasehan natin yung statistika, Quezon Province talaga. So, nakakalaman ng Quezon Province, but of course, kanya-kanya tayo ng bet, kanya-kanya tayo ng preferences, kanya-kanya tayo ng standards sa kung sino ating pang Miss Universe na bet, or sino yung may aura ng Miss Universe. Live ba yan bukas? Bukas ba yan? Bukas. Live ba siya? And I would like to mention Max, yung inaanak ko at siya nag-handle dito ng mga Miss Oriental Mindoro. Siya yung nag-narrate na nag-voice over sa gown competition. Congratulations, may inaanak Max. Final words. Final words. For the Miss Universe. Anong na mga nakikita mong Kalaki ano yung mga nakikita mo bukas sa finals night? Okay, ibigay na ang lahat. You have 3 days to explain your side. Go. Surprise as MUP. Dapat surprising
laging, Oh, tapos wala ka inaasahan na makikita mo bukas na magandang stage or... Hindi na ako MUP yan. Aabangan ko na So, lang. hindi. Ikaw, anong mga... Aabangan ko na lang po. Ganun na lang. Ako Kung ganun inaasahan din mo eh. bukas, Inaasahan ko siyempre mas magandang Presentation. presentation. Yun ang unang-una. Kasi Mr. manunukod. Yes, Mr. Metawin from Thailand is gonna give a special performance. Okay ba sa inyo yun na hindi Pinoy ang kinuha at nagbigay ng international? Excited ako kay Jenny May. Jenny May. Ay, Excited Jenny ako May. kay Jenny Jenny May. May. Jenny May. Friend ko yun. Charot. Pero gwapo si Metawin. Metawin nga ba? First name? Matanong ko anong gagampanan niya? Kakanta. Kakanta. English? Magpe-perform siguro. Kastong na maganda ang tingin na kanyang pagkanta, why not? Bigyan ng parangal. Diba? Alright, so itutuloy pa po namin because maya-maya ay gagawa pa sila ng kanilang final at hindi pa namin masyadong nare-review ang gown competition. Although napanood na namin is patuloy pa namin i-review para makapili. Gown, best in gown. Best gown. Sambales. Sambales. Sambales, Sambales. Actually, wala pa Best nun. gown. Wala pa siya. Best gown. Best gown. Sa best gown. Best in swimsuit. Tagig. Tagi. Akay Laguna. Pero parang nakikita ko sa Atisa. Okay. Sa Atisa. Ayun. So, magkakaalaman mamaya, huwag kayong magkakakalas because susunod na po ang ating annual Fearless Forecast ng Miss Universe Philippines. So, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Ira. Thank you, Nibana. And thank you, Javet. Andito po tayo sa kanilang bahay ngayon. Maraming salamat. Nag-sponsor siya ng kanilang mga local delicacies dito sa Oriental. Thank you! Pag nagagaya ko, ismail ni Atisa. Okay, smile ni Matisa po, ano? Yun ang smile daw ni Atisa. Smile ni Alexi Brooks. Smile ni Tagig. Hindi ganyan ha? Nanguso. Nanguso at tagay. Okay, so this is your friend Robato and see you again.